Naranasan mo na ba yung mga panahon na kahit ang dasal mo, tila napakalayo ng Diyos? Parang walang mga sagot at tila napakatahimik ng mundo? Marami Kristiyano ang dumadaan sa itong sitwasyon. Tila lumalayo ang Diyos. Pero bakit nga ba nangyayari ito? Totoo bang malayo ang Diyos? O tayo lang ang hindi nakakaramdam sa kanyang presensya at pagmamahal? Ang realidad, abala lang tayo sa mundo na puno ng problema at pagod na rin tayong manalangin. Pero hindi ito nangangahulugan na iniwan na tayo ng Diyos. Dahil ayon sa Hebreo 13 talata 5, hindi kita iiwan ni pabayaan man. Ang totoo, ang Diyos ay laging nariyan, tahimik pero tunay. Ang tanong, paano ba natin muling madama ang kanyang presensya at pagmamahal? Narito ang 5 paraan upang muling mapalapit sa Diyos, kasabay ng mga salita sa Biblia at paliwanag para sa bawat isa. Una, manatiling tapat sa panalangin. Sa tahimik na panalangin, mas mauunawaan natin ang tinig at salita ng Diyos. Hindi niya kailangan ng magarbong salita. Ang nais niya ay bukal na puso. Minsan, naririnig natin siya sa tahimikan kaysa sa ingay nitong mundo. Kapag ginawa natin ang panalangin bilang isang ugali, unti-unting nawawala ang pakiramdam ng layo sa Diyos. Ang Diyos ay hindi mahirap lapitan. Kailangan lang natin ng oras at katahimikan para pakinggan siya. Sa bawat pagluha, sa bawat pag-amin ay naroon siya. Minsan, ang panalangin ay hindi laging sagot, kundi ito ay yakap mula sa Diyos. Dahil ayon sa Matthew 6 talata 6, kapag ikaw ay nanalangin, pumasok ka sa iyong silid, isara mo ang pinto at manalangin ka sa iyong Ama. Pangalawa, magbasa ng salita ng Diyos. Kapag naguguluhan tayo, ang salita ng Diyos ang nagbibigay liwanag. Hindi lang ito basta-basta kwento. Ito'y buhay na gabay. Kung sa pakiramdam mo ay malayo ang Diyos, baka hindi mo lang nabuksan ang kanyang liham para sa iyo. Ang pag-aaral ng Biblia ay pagbukas ng puso para sa Kanya. Dito tayo nakakatanggap ng paalala, pag-asa at direksyon. Sa bawat pahina ng Biblia, ito'y paalala na tayo minamahal ng Diyos. Dahil ayon sa Psalms 119 verse 105, ang iyong salita ay ilawan para sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Pangatlo, magbalik loob sa Diyos. Ang kasalanan ang madalas na dahilan kung bakit tayo lumalayo sa Diyos. Pero ang kabutihan niya ay laging naghihintay. Ang pagbabalik loob ay hindi kahinaan. Ito'y katapangan na humihingi ng kapatawaran at umaamin sa kasalanan. Ito'y pag-amin na kailangan natin siya. Huwag kang matakot. Ang Diyos ay isang Ama na laging bukas ang kanyang bisig. Kapag inamin natin ang ating mga pagkukulang, mabubura ang pader sa pagitan natin at ng Diyos. Hindi kailanman huli ang lahat para magsimula muli. Dahil ayon sa unang Juan 1 talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo ay patawarin. Pang-apat, kumilos sa pag-ibig. Ang pag-ibig ang pinakapraktikal na paraan para madama ang Diyos. Kapag naglilingkod tayo sa kapwa, doon natin madarama ang kanyang presensya. Minsan, inahanap natin ang Diyos sa mga milagro, pero naroon pala siya sa simpleng pagtulong sa kapwa. Ang Diyos ay pag-ibig, at kung tayo namumuhay sa pag-ibig, kailanman hindi lalayo ang Diyos. Dahil ayon sa unang Juan 4:12, kung tayo ay nagmamahalan, ang Diyos ay mananatili sa atin. At ang panghuli, maging bahagi ng komunidad ng pananampalataya. Hindi natin kailangan mag-isa. Sa bawat misa, dasal at pagtitipon ng mga mananampalataya, na doon ang Diyos. Kung tayo nakaramdam ng pangungulila sa Diyos, ang simpleng presensya ng mga kapatid nating Kristiyano ay sapat na upang tayo ay mapanatag. Ang komunidad ay hindi perpekto, pero ito ay daluyan ng biyaya. Sa pagkakaisa, naroon ang lakas na nagpapatuloy sa pananampalataya. Dahil ayon sa Mateo 18 talata 20, sapagkat saan man may 2 o 3 na nagtitipon sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Ang pakiramdam ng paglayo sa Diyos ay bahagi ng ating spiritual na paglalakbay. Hindi ito tanda ng pagkabigo, kundi paanyaya para sa malalim na relasyon sa Diyos. Hindi natin kailangan ng perpektong pananampalataya. Ang kailangan lang natin ay ang tapat na puso. Huwag kang titigil sa paghahanap. Ang Diyos ay nariyan
tahimik man minsan, pero siya'y tapat at tunay. Laging alalahanin, ang distansya ay hindi hadlang sa pag-ibig ng Diyos. Patuloy kang kumapit, manalig at lumapit. Sa bawat hakbang mo patungo sa Kanya, 10 hakbang ang ginagawa Niya patungo sa iyo. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at patuloy na suporta sa ating channel. Inaasahan namin na kayo ay napagpala at na-inspire sa ating pagninilay. Huwag kalimutang mag-follow at i-share ang video na to sa inyong mga kaibigan at pamilya. Maaari din kayong magpadala ng star bilang suporta upang mapagpatuloy natin ang layuning makatulong sa nangangailangan at mapalalim ang pananampalataya ng bawat isa. Ang inyong simpleng tulong ay malaking bagay para sa pagparaganap ng mensahe ng Diyos. Sama-sama tayong maging liwanag sa isa't isa. Pagpalain kayo ng Diyos at manatili tayong matatag sa ating pananampalataya. Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Earl John Mula. Sakristan po ako ni Father Darwin. Ini-invite ko po kayo na mag-follow and subscribe sa YouTube channel ni Mr. 721 Catholic. God bless po.